Samantala, naglandfall na po ang bagyong Mirasol sa Kasiguran sa Aurora. Nasa 15 lugar naman sa bansa ang isinailalim na sa signal number 1. Ang update po sa lagay ng ating panahon, alamin natin kay Denise Osorio, live mula sa Pag-asa. Denise. Yes, Dayan, sa pinakahuling 5 a.m. Pag-asa Bulletin, tuluyan ng naglandfall sa Kasiguran, Aurora, ang Tropical Depression Mirasol. Ito na ang ika-13 bagyo para sa 2025 at ikatlo para sa buwan ng September. Nasa loob na ito ng Northern Luzon at patuloy na kumikilos pa north-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso hanggang 70 kilometers per hour habang tinatahak ang kalupaan. Inaasahang muli itong lalabas sa Luzon Strait mamayang hapon o gabi at posibleng lumakas bilang tropical storm. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa 17 lugar sa Luzon, kabilang ang Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, malaking bahagi ng Nueva Vizcaya at Aurora, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, ilang bayan ng Ilocos Sur, Polillo Islands, hilagang bahagi ng Camarines Norte, ilang bayan ng hilangal-silangan ng Camarines Sur at Catanduanes. Dayan, kasama natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja para sa pinakabagong sitwasyon. Sir Benny, ano pang inaasahan nating galaw ni Bagyong Mirasol sa susunod na 12 to 24 hours at kailan po ito tuluyang lalabas na ng bansa? In-expect po natin sa susunod na 12 oras, babagtasin nga nitong si Bagyong Mirasol ang hilagang bahagi ng Aurora, and then afterwards, yung mga probinsya natin sa Cagayan Valley, northern portion ng Cordillera Region and Ilocos, and possibly mamayang hapon ay nasa may Luzon Strait na ito sa may extreme northern Luzon. So mamayang hapon hanggang bukas ng umaga ay nandun siya sa may hilagang bahagi pa rin ng ating bansa. Sir Benny, gaano po kalakas ang puwersa ng hanging habagat po at aling mga lugar ang makakaranas po ng pinakamalakas na bugso ng hangin? Bukod dun sa epekto nitong si Tropical Depression Mirasol sa may northern and central Luzon, yung southern Luzon down to western Visayas and western Mindanao may epekto po ng habagat. So medyo lumalakas ito dahil ina-expect nga natin na mananatiling mabagal itong si Bagyong Mirasol. No? So maapektuhan ang Mimaropa, western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula na mga minsan malalakas pa rin ang mga pag-ulan. Sir Benny, ano po ang maipapayo natin sa ating mga kasamahang mga kababayang mangingisda, lalo na po yung mga madadaanan po ng bagyo? Sa ngayon kasi kapag meron tayong wind signal, automatically suspended ang sea travel. No? So hindi talaga ina-advisean ang ating mga kababayan, especially yung mga nangingisda na pumalaot doon. In-expect pa rin kasi hanggang bukas nandun siya sa may extreme northern Luzon. No? So maraming lugar din na magkakaroon pa rin hanggang bukas ng mga sea travel suspensions. And then yung habagat, medyo lumalakas nga. So yung mga nasa West Philippine Sea at Sulu Sea, medyo delikado pa rin ang mga pag-alon bukas. So, ano naman po yung posibilidad na maging storm signal number 2 po ito o kaya mas lumakas pa at maging tropical storm? Sa ngayon, ito ay relatively isang mahinang bagyo or tropical depression, pero pagsapit nga dito mamayang gabi dito sa may extreme northern Luzon, doon yung time kung saan may chance na lumakas pa ito bilang isang tropical storm at magtaas tayo ng wind signal number 2, pero ilang areas na lamang dito sa may extreme northern Luzon. Alright, salamat po Sir Benny. Dayan, paalala ng Pag-asa, manatiling alerto at nakabantay sa mga anunsyo ng mga local government unit at para sa mga mas ligtas ang ating mga residente. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Denise Osorio.